Beach ba daw? Grabe mga kadyo. Oh, because tracks. May juragan sa juragan ka sa show. Basta mo lang ko din. Kuan mo gud isa sa nung ato. Si Kuan na. Singgit lagi pag nato. We inilurod doy. Perfect na. Back daog.
cute chinito. Ito, chinito. Walang nakasabo. Yung ba siya? Hindi may ikaw. Ang nagkapot respectfulness. Ka-cute. Ayun. Si Justin ka-cute. Ang dili mo tungkad. Ano ni gabi sa hugdam? Si Ja? Justin. Mata na pala diri atang ikaw picture na. Iapil lang diyan. Wala ka nandog si Ja. Pero diri atang nila ang mga Shh, di lagi magkuan. Uy, nagsugod na ra, bahilom na. Ajay gamit ang baba. Sir, 100. Wrong, wrong, Under 200, sir. wrong. Uy, pagdali! Alternate rating, sir. Wrong, 200, alternate rating. wrong, wrong. Shh, ilom lagi. Wrong. Oh, sige na 200, sir. Ha? Sige na 200. Wrong. Jaon, John sila, diba duwa ka book, Jaon? Uy, uy, Sheena, tabunay mo kuan. Imo mata. Mata man, di man kumba ilong. Aw. Ha? Wrong. Yung kasakrikin! Kuya pa. Kuya pa'y correct. Ha? Correct. Ibailo na kandili ah. Ibalik sila na kandiyan to ka. At sige sila na kandiyan na diri ka. Ito yung store ika dito sa butas. Ito nila day. Nila day. Dito ra ko debut kini Japan. Ito na ikaw magpabito. Okay, 5 na kami. Kaya na 4 na layaki. Ay 5 na. 5 na. Dungang yung 5. Ay 4 na ba? Nagkulo sa kami sila.
Correct. Babaji ang kuan, correct. Circular 200. 100 ang imulaom. Gina. Nararanasan din ang karamihan ng mga abuso lalo na kapag ang bahagi ng isang pamilya ay malulong sa masama. Yung ama sir ay maraming nagsusugal, palihan, sa alay ng Diyos. Darating sa bahay na gayon na galit sa tuwing gagabihin or natatalo sa kanyang pagsusugal. Tapos parang sa pamilya niya po sir na parang binubuhos lahat ng kanya, galit siya o yung niya. At wala pong anak. Nagagaling siya sir kapag wala ang pagkain, wala siyang maabot ng pagkain sa pagkainan nila. So, ang tauhan ay si Lian Xiao, ang tauhan ay si Lian Xiao, si Ling Hao, si Xiao Lung, na si Ai. Sa tauhan, siyang Coffee Shop, or tahanan ng sugarol. Ang sugarol or kalian, ang paghihirap ni Lian Xiao sa kanyang buhay dahil napangasawa niya si Ling Hao. Inaatupag, puro lang bisyo, alak at lapang pakialam sa buhay. Ang simula, kukunin sa isang ama or silihaw na ang ginagawa ay pagsusugala. Ang kanyang asawa na Lian Xiao ay meron silang dalawang anak, si Ai at si Xiaolan. Naghirap si Lian Xiao dahil sa kanyang asawa, namuhay siya ng miserable. Kasukdulan, sobrang hirap na ang pinagdadaanan ni Lian Xiao dahil siya ay tumulong pati na ang mga gawaing bahay at naghirap siya sa kanyang pagbuntis. Bakal, pinagpinsan ni Lian Xiao ang hirap ng buhay. Nagsilap siya ng katrabaho at ipinaghandaan niya ang kanyang kapamanakan. Dahil walang tutulong sa kanya kundi ang kanyang sarili lamang. Idol brother. Our born as Filipino. Pamagbibigay ang patunay na magyari sa andaan ng may transformasyon na nagtatapos sa maaaring malutanap sa tunay na buhay. Or pinagkakita tayo ay hindi man magpapagpusan, parehas sa isip, di man lang hinihingi ka ng pamilya. Kaya sa iyong bigay namin siya sa bigay ay mga nagpapabisyo ang nasa isip, di man lang makaalaga ng anak at di man lang hindi mo sa Pilipino. Good morning everyone. Dahil This is our role play. Nagmamadaling magluto si Samara dahil malaman na magkatawa magluto. Mga anak, bukas na kayo maglaro. At ilang computer Nagsiga na ng kahoy si Samara sa kanilang pugon. May malakas na hakbang na rinig. Ang mag-iina, dumating ng asawa ni Samara sa Sugarol. Hoy, nasan ang hapunan? Bakit hindi pa nakahanda sa misa? Malapit lang patapos ang dalila. At ang karamdaman ng takot ang mga anak nila dahil alam na nila na natalo sa sugal. Ang tagal-tagal naman niyan. Kaya siguro ngayon, Brother! dahil galing ka sa talabot yung Habang kumakain sila ay biglang nagsalita si Samara.
sabi sa iyo, hindi pa lang pagkain. Kuya lang. Mag-order tayo. Hindi mo dapat magpapalala. Andun na tayo sa kansa. Magandang araw sa lahat. Kami ang pagkakapa. Ibigay ang patunay na pangyayari sa kasalunan at simutin na ganap sa kapal ng mga ayaw ng ganap sa sinulang buhay. Sa maikling kwento na tahanan ng isang sugarol, Nilustika ang kwarto. Maaaring maging halimbawa ng transformasyon sa tunay na buhay. Ang pagbabago sa pag-uugali at pananaw ni Liuwa, ang sugarol na ama ng pamilya. Sa simula ng pito, pinakita ang kanyang pagiging adik sa sugal na nagdulot ng paghihirap sa kanyang pamilya. Ngunit sa pag-usap ng kwento, unti-unti siyang nagbago at naging mas maulawain at mapagpagpagawa. Sa bandang huli, pinakita ni Liuwa ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamahal kay Shaolan. Shaula ang Shauna ano? Shaolan, ang kanyang anak kahit na ito ay may mga pagkulang. Ang ganito uri ng pagbabago ay maaaring mangyari sa tunay na buhay, kung saan ang isang tao ay nagbago para sa ikabuti ng kanyang pamilya sa iyo. Mana? Okay na. Until na po. Araw sa inyong lahat, kami ang pangangatan ito. Isalaysay ang buod na may kwento. Una, Tim. John. Leyan siya, iyang lihaw, ang ama. Led. Lebron. Shaolan, ang magaling anak. Tapos, Ayue. Pangalawa, tagpuan. Sa bahay nila Lian siya sa sugal. Hirapan na ang sugal na tagpuan sa abayan sa litaw. Nilayan siya sa sugal. Sugal. Tapos sa bahay, dito nagtubang sugal. Lian siya. Ang pagtingin ni Erika ng pera mula kay Ihawan sa panganganak. Idim. Idoy. Galing mo na, Nay. Ay, nagkaw sila nung alas dyan na kuan. Ang pera sila sawa. Pero yung sige, taga ng kuan. Cancel ba ng cellphone? Ha? Cancel na. Sawa. Dili kayo tulog para makita mo sila. Suga-suga na apat. Mula. Kung bahay, may nakatirang pamilyang hindi masyadong maayos dahil kay Ihaw ang sugarol at wala silang asawa. Yan ang wala. Fail. Kasi wala dahil ay kuan sa Piljon. sa asungod na sila doon sa luma na kuan na bayhay na dito nagbigay ang pamilya na kuan dili kuan na dili gubot na dili
Savage. Nasugaran na walang silbi. Ang kasukdulan ng mga anak na siya siya, ngunit wala sa kanilang ang kanyang tawag at ito kanya susugalan. Kaya kahit na umilad na atiyan nito, siguralis na lalabas na ang batang kanyang pinadala ay napatungo pa rin siya sa sugalan para sundurin ang kanilang asawa. Wakas, pinauwi ni Leah siya ang kanyang mga anak at pinilin si Ayuel na alagaan niya ang kanyang kapatid. Tapos nakaalis na Leah siya at Lihaw papunta pa rin tapos simula na lumakas si Ayuel pangko sa likod ang Ano dyan ito, Dili? kanilang bahay. Basic. Kaya mo ito ba yun? May nihuman na pa yung una. Oh, na, yun. Sa isang maliit na barangay, may isang mag-asawa na nagngangalang Phil John at LJ. Si LJ ay isang mapagmahal na asawa, habang si Phil John ay isang lalaking responsable at walang pakialam sa kanyang pamilya. Asawa, tumulo ka na sa pagbabae mo. Sige. Ilang araw mamaya, habang tumatagal, lumalala ang kalagayan ng kanilang pamilya. Si Theodore ay patuloy na walang pakialam, samantalang si LJ ay patuloy na nagtitiis at nag-aalaga sa kanilang mga anak. Theodore, kailangan mo na maghanap ng trabaho, paubos na ang ating ipon. Sa kabilang banda, si LJ ay nagpasyang magtayo ng maliit na tindahan para sa kanilang kabuhayan. Salamat sa iyong servisyo. Habang patuloy ang pagod ni LJ sa pagtatrabaho sa kanilang tindahan, hindi pa rin nagbabago ang asal ni Sir John. Sir John, hindi ko na lang kung paano natin maipagkakaya ang ating mga anak. Ano ngayon? Hindi mo naman kailangan ng trabaho. Hindi mo gusto ka. Sa wakas, naisip ni LJ na hindi na niya kailangan magpakasakit sa isang taong walang pakialam sa kanya at sa kanilang mga anak. Huwag lumayas. Hindi! Saan ka pupunta? Wala na akong balak magpatuloy sa isang relasyon na walang pagmamahal at respeto. Kailangan mong isipin ang sarili at ang mga anak natin. Sa pangyayaring ito, natutunan ni Sir John ang halaga ng pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. Ngunit sadyang huli na ang lahat para sa kanya. Pagpili ng mga pangyayari sa tunay na naranasan ng pamilya at nakikita sa araw-araw na buhay kapag ang ama ay sumaro. Pagod na si Lian Xiao sa walang tigil na pagtatrabaho, ngunit hindi siya pwede magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinitihan ang apoy sa bukod. Iniwa ang mga gulay, pinapakulo ang tubig, nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina. Ito ini ngayon ba na nato na ba na isa kita na o hindi na katapusan ng trabaho ang ato paan ang ina. Depende naman bang sakuan mo. Kung man
bag ang naasawa ni Luis Garon. Sa ganon na rin na Sige na, tuda sa duty ko, sila may kuwan ako, kuwan ako, kaya nagkuhan na lang. Dili lang. Nagigyan na ng trabaho sa bayay. Next. Pangalawang. Abala sa gawain si Lian Xiao. Inanglawan sa liwanag ng nangungulan na apoy ang mga buhit ng pagod at puyat sa kanyang mukha. Walang makasisi sa kanya. Mula alas 6 ng umaga, nang bumangon siya para maghanda ng almusal. Hindi na siya natigil sa paggawa hanggang ngayon maliban sa sandaling pahinga noong tanghalian. Ito tungkol sa paggawa ng trabaho. Lian Xiao daw ay kami ng pagod. Ito sa kuhaan kasagaran ng mga ina, bumangon sila ng madaling araw para magluto sa anak, makasikaso sa kusina. Maganda. Tatlo. Sige ka na sayang. Dili bitaw galing basta mama ko, no? Bata pa ka lang sa Jew para magluto ako. Depende ba ka sa mama? Ginagaday. Pagkwartahan, di naman bang kamumata, pero kay may kwento matutakuan. Malamang di ba kapoy, no? Ba? Birthday sa lahat ng mga tao patay na ang larawan ng kanyang ina, ang namumukod na lumalantad sa kagustuhang magpakaapo agad. Pinag-aasawa nito ang mga tila bulaklak ng anak niya. Si Lian Xiao ay 15 anyos pa lamang noon. At ang masama pa sa kasabikang magkaroon ng mainam na buhay pagtanda niya. Ang anak, i-arrange marriage kasi sila ng kanyang parents para matagal sila ng magandang kinabukasan. Uy, kuha na din siya, nasa olo, nadalasan na. Ay, arranged marriage na ba siya? Yes. Amo ba siya? Gusto ng kanina na magpaanak. Magkaanak? Pang-apat. Pag-ilir na hinawakan ni Lian Xiao ang munting uli ng anak. Hindi siya nakapagsalita dahil sa pag-alala. Ito po, nag-alala siya sa ida, anak at duwan-duway trust. Saling sa ida, pana. Nagtinigulit siya sa ida, anak. Nag-alala sila kung ba sila may tabo sa ida mga anak na waya sila. Ito na anak sila. Sila daw sa hospital. Tapos nakita mo siya ng words. Amora? Yes, sir. May palakpakan ni kamo. Ano ang aking gagawin sa kanya? Pilitin ako ng iyong mga sa kanya. Baka may kasama siya ng mahal ko ang iyong anak, hindi ako si Sandra. Sasabihin si Weka.
TV News, isang 20 anyos na babae ang natagpo ang patay sa isang bakanting lote sa Surigao City. Alas 8 ng umaga kakabot ng matagpuan ang bangkay ng isang babae na tinapunan ng mga kartoy. Investigasyon ng mga pulis, pinatay daw umano ng kanyang father-in-law. Andito po tayo sa bakanteng lote ng Surigao kung saan natagpuan ang bangkay na yung pangalan ng Nora. Maaari mo bang ituro kung saan mo nakita ang bangkay? Dito, naglalakad ako ng may naamay akong maalangan na kaya hinahanap ko kagad ito na paglapit ko sa doon karang di ba kasundan na sila Iniimbestigahan na ang iba pang mga kaanak ng biktima. Kahinakilala naman daw na ang ama ng kinakasama ng biktima ang siyang suspect ng krimen. Hindi na daw nagpakita sa pamilya ang suspect matapos ang naganap na residente. Umaaksyon naman daw ang ABS-CBN News. Pagdating na nagbabagong balita, walang kinikiliran tanging katotohanan lamang. Ito ang DZRH, Boses ng Sambayanan. Isa nung araw-araw, binasa ko nga pala ang inyong kaibigan sa Maragulawin. At ako naman ang inyong kaagapay sa Salvador. Pag-usapan muna natin ang balita sa showbiz para naman maganda ang bunga ng balita. Kaibigan, ano nga ba balita sa showbiz? Ang kilalang prinsesa na si Canary Manora ay ikakasal na at Prinsipe Sotol. Wow, magandang balita! Bukas na gaganapin ang kasalan, inanunsyo ito ng mga magulang ni Prinsipe Sotol. Ayon sa anunsyo, masayang-masaya ang reyna at hari noong isinalaysay ang prinsipe ang tungkol sa pag-iibigan nila at Prinsesa Manora. Dito sa Hudong Banja, magaganap ang kasal ni Prinsesa Manora at Prinsipe Sotol. Tama ka dyan, kaibigan. Abangan natin bukas ang pag-iisang dibdib ni Prinsesa Manora at Prinsipe Sotol. Ang oras natin ngayon ay 11:36 a.m. Magbabalik ang DZRH, Boses ng Sambayanan. Breaking news! Hindi matutuloy ang kasal ng Prinsesa Manora at Prinsipe Sotol. Kaya nagplano sila na maghiwalay na lang at si Prinsesa Manora ay umuwi sa kanyang pamilya. Sa wakas, pagkatapos ng matagal na paglalakbay, si Prinsesa Manora ay nakarating sa kanyang pamilya sa kabila ng pagsubok ng kanyang hinaharap hindi siya sunod. Sa wakas, nag-alert ako sa aking tahanan. Ang tagal-tagal sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng kanyang mga magulang at kapatid na may ngiti ng kanilang mga mukha. Sa gabi ng pagdaos, sila ng isang malaking handaan bilang pagdiriwang sa matagupay na pagbabalik ni Prinsesa Manora. Lahat ay nagdiwag ang buong saya at pagmamahal. Salamat sa inyong lahat.
sila si Panginoon sa kanya at ngunit hindi pinansin ng Pilipido. Nagbalik ang Pilipido kasama ang Pilipido. Agad sila ay nagplano na pagkakasal noong lubukan ng Pilipido sa kanyang ama at ina. Agad sinabihan niya ang kanyang ina at ama, sila ay tayong-taya. Kung dumating ang araw ng kanilang kasal, si Panginoon ay pumunta sa kanila kasal at sinabing itigil ang kasal. Yung ang balita sa palasyo ng Raya ngayong araw. Muli, ako po si Editino Ayaw, itang mga pangaling balita ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa kalandaran ng makinis at kumunod. Maraming salamat po sa inyo sa kikinig. Dahil sa kanilang pagmamahal, sila na magpakasal na, pero hindi ka na isnais sa pangyayari ay biglang inatake sa puso si Princess Sultan at siya'y namatay. Dahil sa pagkamatay ng Princess Sultan ay nilubay si Princess Manura at hindi niya nakaya ang pagkawala ng Princess Sultan at nawala siya sa iyo. Siya ay tumalo sa tulay na napakataas at doon natapos ang kanyang buhay. Isang pagpalang balita sa inyong lahat. Ako po si Libro Exisora, ang magbalita sa inyo. Isang malungkot na balita ang ibabalita ko sa inyo. Umanaw na ang ating Prinsesa at Prinsipe na si Prinsesa Manula at Prinsipe Sultan. Sa karagdagan detalye, nandito na si Iglesia Terminal. Oo, Libro, nandito nga tayo sa bulo ni Prinsesa Manura at Prinsesa Sultan. Sa nakuha informasyon, si Prinsesa Sultan ay Prinsesa Sultan ay namatay dahil ginagaki siya sa puso. At dahil sa pagkawalan ni Prinsesa Sultan ay nilubay si Prinsesa Manura at hindi niya nakayanan ang kanyang lungkot, ang kanyang sakit na dahil sa pagkawalan ni Prinsesa Sultan ay nilubay si Prinsesa Manura at hindi nakayanan ang sakit ng pagkawalan ng kanyang nubyo at siya ay tumalon sa mataas na balikat. Mataas na tulay. Ako si Liza Bruninal, babalita sa inyo. Balik sa iyo, Libro. Salamat, Teresa. Ito po ang TV Patrol. Nagbabalita sa inyo. Doon ang patutan namin balita. Okay, galing mo talaga. Pamagat, magbalik ka na sa lamat at Prinsesa Manura sa aral ng kabayanihan at kabutihan. Nariyan ang isang alamat ang ibigay ng inspirasyon sa kabayanihan at kabutihan. Ito ang alamat ng Prinsesa Manura. Ang magiging ng Prinsesa Manura upay magharap sa mga hamon ng buhay. Maligayang umaga sa lahat. Ako si Luisa Janice Espino at ako ay narito sa Barangay Ipil, Surigao City, kung saan ang alamat ng Prinsesa Manura ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Ayon sa alamat, si Prinsesa Manura ay isang mabait at matapang na leader na nalingkod sa kanyang kaharian ng buong puso. Sa kanyang kabayanihan, nagtagumpay siya ng pagtuloy sa mga nangangailangan at sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa kanyang kaharian. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinaharap, hindi nawawala ang kanyang ngiti at determinasyon na nagbibigay inspirasyon sa iba. Ang alamat ng Prinsesa Manura ay patuloy na nagpapaalala sa atin na sa kabilang anumang hamon ng kakayahan, tayong nagtagumpay. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kabayanihan at
Surigao City na napapahayag sa pag-asa at inspirasyon mula sa alamat ni Prinsesa Manura balik sa New Denmark. Sa pagtatapos ng aming balita, naway maging inspirasyon sa inyo ang alamat ni Prinsesa Manura hanggang sa susunod na pagbabalita. Ako si Denmark Naro na nagbabalita para sa inyo. Magandang araw. Okay. Isang magkasintahan, isang magkaibigang tunay, ngunit sinubok ng amo ng pamilya. Ang malayang kaharian ay may dalawang pusong nagmamahalan na hindi inaasahang maranasan ng matinding pagtutol ng pinakamahalagang tao ng kanilang buhay at iyon ang kanilang mga kagulang. Ang magkasintahang sila Prinsesa Manora at Prinsipe Soton ay matagal na magkasintahan, subalit ng kanilang pagmamahalan ay sinubok ngayon ng matinding pagsubok. Hindi pinapayagan ang magulang ng Prinsipe Soton ang kanilang relasyon dahil sa kanilang karihan at nagpaaway mula pa noong nakaraan. Hindi namin gusto ang umiyak ang kanilang pamamahalan dahil hindi gusto na siya ang maging manugang na babaeng isang tao. Ngunit sa kabila ng hamon at pagtutol ng mga magulang, nananatili ang dalawang pusong ito ang nagmamahalan na nagtitiwala ng kanilang pag-ibig. Kami ay nagmamahalan sa isa't isa at hanggang natin ang mga pagsubok na tinutulak sa amin. Kami ay nagmamahalan at hanggang harapin. Isa bang? Ang kwento ng pag-ibig na ito ay hindi simpleng istorya na romantiko pagmamahalan, kundi isang pagtataas ng bandila para sa karapatan ng bawat individual at piliin ang ipagtanggol ang kanilang nararamdaman. Hanggang sa susunod na kabanata, ako nga pala si Angelica Grace Laldon, nagbabalita para sa inyo. Sa ating kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong
Division Schools Press Conference and Sa